may pinapakalat sila ngayon. Yung grupo ni Glenn Chong, grupo ni Maharlika, yung mga bitter sa gobyerno, yung mga bitter kay PBBM at kay First Lady Liza Marcos, may pinapakalat sila ngayon. Nagjumbagan daw. Mga fake news nila eh. Nagjumbagan daw si PBBM at si First Lady at ang iba pa nilang pinapakalat na chismis, abay, nalaglag daw, nabukulan daw dito, kaya hindi daw nag-appear itong si First Lady dahil nabukulan daw, kasi kung lagnat lang daw yan, naka-recover na raw. Isang linggo lang naman daw ang lagnat. Bakit ngayon hindi pa rin daw po lumalabas? Ang argumento nila dito, ano daw, tamad lang daw magtrabaho si PBBM at si First Lady. Kaya nagdadahilan lang daw ito na may sakit kasi ayaw magtrabaho. Biruin mo itong mga tao na ito ha. Shoutout kay Maharlika. Yan lagi yung sinasabi nila, pinapakalat nila yan. Grabe, magpakalat lang talaga ng fake news itong mga tao na ito ka-coffee. Pero napapahiya sila dito dahil bumubuti na yung kondisyon ng ating presidente at ang ating First Lady. Kasi gusto nila magkasakit si PBBM, gusto nila magdeklara na hindi wala na itong capacity manungkulan para ipasok nila si Sara Lid, si Sara Duterte. Yan ang gusto nila mangyari. Itigil yung leadership ni PBBM para magawa nila yung gusto nilang gawin Kasi hindi nila makontrol Ang gusto naman talaga nila, hawakan sa liig ang administrasyon kontrolin Antayin nyo yung term nyo, antayin nyo yung panahon ninyo, hindi kayo makapaghintay. 4 na taon na lang hintayin nyo, manalo kayo sa eleksyon, kung iboboto kayo, yan, kayo na mag-lead. Ngayon kasi gusto nyong kontrolin. Ito, sige, mapapahiya na naman kayo dito. Yan, bumubuti na po yung kalagayan. Kasi gusto nila, sana lumala pa, pinapanalangin pa nila, lumubha daw ang sakit, etc. etc. Di ba kung mabuting tao ka, hindi mo ipagdadasal ang kasamaan ng kapwa mo, ng ibang tao. So, pasensya na kayo, gumaganda ang kalusugan. Marcos Jr., First Lady Health improving amid flu-like illness. Sabi ng balita nito ng ABS-CBN. So, kanina ito, The health of President Marcos and First Lady Liza Marcos have shown noticeable improvements according to PCO, Presidential Communications Office. Sa mga nagdadasal dyan na sana lumubha pa raw ang sakit ng presidente, sorry kayo, nag-i-improve ang kalusugan. The presidential couple have been under close monitoring by their physicians after they developed flu-like symptoms following their hectic schedule that involved foreign trips. Kasi yung weather lang ka-coffee, isang factor yan Diba, sobrang lamig. Tapos uwi ka ng Pilipinas, mainit. Siyempre, mag-a-adjust yung katawan mo So, posible yan. Masipag kasi, ang presidente natin, kaliwat kanan yung events nito, nagtatrabaho. Pag walang gawin, ibabash ninyo. Pag nagtatrabaho, gala ng gala, ibabash ninyo. Saan ba talaga lulugar? Hindi ang gobyerno ang problema kayo ang problema sa totoo lang. Dahil may gawin ang gobyerno, ganyan ang reaksyon nyo. Pag walang gawin, ganyan din ang reaksyon nyo. Consistent sa inyo. So nasa inyo ang problema. The President and the First Lady continue to experience flu-like symptoms. Anong ibig sabihin yan? Pwedeng ubo, pwedeng sipon, medyo mataas ang temperature. But their condition has shown notable improvements. Bumubuti po ang kanilang kalagayan. Their vital signs remain stable and they remain in a comfortable state. Both have received advice to continue their prescribed medications, ensure adequate fluid intake, and prioritize rest, sabi po ng PCO sa statement nila nitong Friday. May mga na-cancel pong event dahil sa kalusugan din po ng ating presidente, which is understandable naman yan, ka-coffee. At may mga kinatawan naman na pinapapunta. Halimbawa, sa isang event ng Armed Forces of the Philippines, si Gibo Teodoro, humalili. At sa isang event dyan sa Malacanang din ay si Executive Secretary naman ang nag-take charge. The medical team will closely monitor their progress until they fully recover. We appreciate the public's concern and well wishes. Further updates will be provided as necessary. Pasensya na kayo ka-coffee. Yung mga bitter dyan, gumaganda na ang kalusugan ng presidente. Marcos, together with First Lady, arrived last weekend from Europe after conducting visits dyan po sa Germany and sa Czech Republic. The President also had full schedules on March 18 and 19. Biruin nyo, puno kasi yung schedule. Marami kasing ginagawa, including attending the World Economic Forum and welcoming U.S. Secretary of State Antony Blinken dyan po sa Malacanang. Busy kasi nagtatrabaho. Kayo, puro kayo bash lang naman. Ayaw nyo naman magtrabaho. Puro kayo bash. Kailan ba mauubos itong mga salot sa bayan kasama ng mga DDS na anti-BBM, sabi ni Vic Paz. Ang problema, ang tagal maubos ka-coffee. Yan, Sri Lanka ka-coffee. Ayan, tama-tama. Hindi Bangladesh. Sri Lanka. Sorry, I stand corrected
Sri Lanka. O, yan yung eksaktong bansa. Pero ang Bangladesh, nandiyan na rin sa sitwasyon na yan. Kasi tinignan ko rin sa balita ka-coffee. Medyo marami-rami na rin sila utang ka-coffee dito sa China. No? Yan, yung Sri Lanka, may teritoryo na sila na nakuha na ka-coffee ng China dahil sa nabaon sila sa utang dyan. Yes on anti-no permit, no exam, sabi ni Aproxy Moydaan. Magandang policy yan, no? MLCOC Gameplay Vlog. Oy, good evening mga ka-coffee. Yan, like po tayo. Thank you, Fele de la Cruz. Sobrang sipag ng ating mahal na great PBBM. Correct. At yung mga beater dyan, hanggang ngayon, pasensya kayo dyan. Tapos na po ka-coffee, mag-like. Thank you, Joey Jam. Kay Melski, ang panahon ng ubo at sipon ngayon. Oo nga, tapos may umuuso pa ngayon na virus, no? May outbreak dito sa Quezon City. Kaya medyo ingat-ingat din tayo ka-coffee sa ating kalusugan, no? Dahil medyo masama-sama din ng may sakit, no? Masyado ang pagka-bitter ni Butanding. Oy, sobra sa fake news. Sinong Butanding? Si Harry Roque. Ang tinutukoy niya dyan. Kumusta na si Maudig, Smell Ace? Wala tayong balita, pero ang balita na hospital daw. Pero hayaan natin sila kung anong diskarte nila dyan. Pero kailangan niya magsalita dito sa issue na yan sa China. Dahil crucial yung kanyang statement dito. Grace De Leon, hello sa inyo. Kay Judah Discovery, Hype Coffee. Gwapo mo pala. Thank you. Judah Discovery, pero minsan lang yan. Infinite Streams TV, Mahinda Japak ng Sri Lanka nagbenta sa bansa nila sa CCP sa China. Oo nga, Sri Lanka. No? Shoutout kay Warmel Vindren. Happy viewing sa inyo. Kay Grace Leo De Pedro. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, Jackie Brito, shoutout po sa inyo. Kay Edita Ubano Francisco, happy viewing. De. Kay Corina Agsoy, nakikinig sa atin ngayon. Yan, whooping cough or pertussis ang uso ngayon na sakit. Sabi ni Jane Mirafuentes, particular po dyan sa Quezon City. Sige, pasuyin na lang ka-coffee, mga kapapasok lang, attendance check muna tayo dyan. Click lang po yung like yan para makapag-attendance na po kayo dyan. Mga kapapasok lang sa YouTube at sa Facebook. At kung nasa Facebook kayo, baka di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee. Like lang po ng page natin, like or follow. Pati yung girls na Kibuloy, grabe ang pagyuyurak nila kay First Lady. O ikakalad ka rin daw nila, anong kinalaman ni FL sa kaso ni Kibuloy? Exactly. At ni PBBM. Si PBBM ba nagpakaso sa Estados Unidos? Di ba? Hindi naman. Singit lang talaga nila yan. Anyway, sige. Gawa na lang yung kape ka coffee at move on tayo sa ating next topic.